Matapos nga yung episode ng pag-uusap namin ni Ate Ninya at ng kanyang anak na si Nino patungkol sa kanilang naging final decision sa kung saan ay tinatanggap na ng mag-ina kung saan man dadalhin ng DSWD ang kanyang anak na panganay na si Nino. At bago ang lahat, nagkaroon nga pala sa atin ng request si Ate Ninya na gusto daw niyang mabisita ang kanyang mga mahal sa buhay. Unang-una na rito ang kanilang kapatid sa ina at ang kanyang lola at ang pinakahuli, ang kanyang kapatid na si Kuya Mark. Ano Ate Ninya, tara? Ha? Sino? Sinong sasama? Bakit gusto niyo ma-meet yung mga kamag-anak niyo doon? Usama kayo. Pinsan niyo? Huwag lang kayo malikot sa sasakyan ha. Sama natin sila, gusto mo? Kasi siyempre mga pamangkin din nila yun. Ay mga pamangkin, mga pinsan. Gusto nilang ma-meet. Ay kaso nasa school yung mga yun. Nasa school yun, may pasok sila. Hindi rin nila maano. May pasok yata kay May pasok pala yung ano nyo, mga pinsan nyo. May pasok sila ngayon. Yaman na. Yan na pa. Ayan na. Pero ayaw kong malikot sa loob ng sasakyan ha. Kasi sa safety nyo. Nung nakaraan kasi medyo malikot ito si Ninyo. Tumatalon dito sa ano. Sige, ayusin namin tong sasakyan para magkasya tayo. Ano? Hindi pa, ganun pa din eh. At maging si Ninyo nga ay nakiusap sa atin na sasama dahil pala itong bata na pag-alaman ko na hindi pa nakakapunta sa kanyang mga pinsan sa side ni Kuya Mark. Sige, pagkasahin natin, maluwag pa yan. Kasya pa tatlo. Opo. Yung mga bata guys nasa likod kasama. Asa na si ayun, sa likod pala. Okay. So tara, biyahe tayo. At habang nagbabiyahe kami ng mga oras na ito, ay napakarami nga naming napagkwentuhan ni Ninyo at maging si Ate Ninya. Nakakatuwang isipin na itong dalawang mag-ina ay nakikita ko na medyo nagiging maayos na makalipas nga yung pag-uusap nilang mag-ina sa harap mismo ni Ate Lindy. Don't forget what you love the most. Ayos lang po kayo dyan Ate Ninya? Ayos lang kayo dyan. Ngayon na lang po ulit yata kayo nakabiyahe Ate Ninya, no? Ang pinakahuli mo palang biyahe, nasubsob ka sa jeep. Ano? Yung nasubsob sa jeep, yung pinakahuling biyahe ni Ate Ninya pala. Okay, ilang minuto lang naman to guys. Siguro mga 15 minutes, siguro mga ganyan. To 20, nandoon na kami sa bahay nila Kuya Mark. Pero dadaan muna daw kami sa kapatid niya. Ngayon namin lang mamimit. No, yung ate mo pala, pamilyadong tao na ba? Hindi pa? Meron na po. Pamilyado ng tao. Okay, so mamimit natin. Dalawang anak. Okay. Akala ko hindi kayo okay. Okay pala kayo. Okay po. Kami lamang po nanay. Ng nanay mo? Ng lola mo? Nanay naman po. Napatawad ko na po. Siya po. Masama po loob sa iyo? Okay. So malinaw ngayon guys na silang magkapatid walang problema. Ang may problema ay yung kanyang lola at saka si Ate Ninya. Yan mo, maayos din yan Ate Ninya, no? Malay mo naman. Okay, so biyahe muna kami. And after 15 to 20 minutes nga nandoon na tayo. And kita-kasalan tayo dun guys. At base nga rin sa nakikita namin kay Ate Ninya, every time nalalabas kami o makakasama namin siya, nakikita namin na masaya siya. Siguro dahil na rin sa nalilibang siya kapag ganitong lumalabas kami. Naisip tuloy namin o sumagi sa isip namin na baka ito rin ay isa sa makakatulong para kay Ate Ninya na makalimot sa kung ano man yung mga naranasan niyang hindi maganda sa kamay ng kanyang ama. At oo nga pala, habang nagbabiyahe kami ni Ate Ninya ay napag-usapan namin kung sino ba yung gusto niya na una naming daanan at napagdesisyonan nga ni Ate Ninya na gusto niyang unang daanan ng kanyang kapatid sa kanyang ina. Alright guys, andito na kami sa Siko. Siko daw to. Tara. Ay, salamat to. Punta natin muna yung kapatid ni Ate Ninya. Buti tandaan niya yung bahay kasi madalas daw pala siya dito noon na pumupunta. Saan Ate Ninya? Diyan ang daan. Sige. Psychology in a different way to live. Had it all.
Kasama natin si Ninyo tsaka itong pinsan niya. Ano pangalan ng pinsan mo? Arkiel po. Arkir? Arkiel. Arkiel. Saan? Dito na ba? Wala na. Right, so dito na kami. Ito yung bahay. Ito yung bahay guys. Yan. Check na lang natin. Ana. Ana. Ate Ana? Ay, kaya ate na tayo. Ana. Ate Ana? May music kasi kaya di niya naririnig. Tuwang mo yun. Katukin mo kaya sa pintuan. Saan ba yung pintuan nila? Ito. Ninyo, mali ka na kinakatukan dito. Dito sa kabila. Oo. Ana. Tingin mo siya kaya yung naglilinis? Ha? O kasi parang dito naman eh. Nandyan? Nandyan yung naglilinis? O tawagin mo. Baka hindi lang kayo naririnig kasi may tugtog sa loob. Tawag si Ate Ana. at ayan. Ayan. Open ko yung receiver sa microphone. Hi. Ano ba? Pakalala ko. Ay, hindi. Wala na vlog. Okay lang. Hi, hello po. At dito ngay minabuti na muna namin na walang kamera para nang sa ganoon ay makapag-usap sila ng maayos ng kanyang kapatid. May picture siya muna sa So, dito nakatira. Isa mo pala yung bahay ng kapatid ni ate niya. Sementado din. So, ayan. Tatry namin kung pwede niya makausap yung lola niya. Galit pala kay ate niya. Try mo, nandito na din lang naman ay. Ano? Wala namang masamang sumubok. Diyan lang pala sa likod, ano? Try mo na. Malay mo naman. Umayag na makausap ka ngayon. Okay guys, so palabas na tayo dito sa area. At nakausap naman natin ninyo yung ganyang kapatid. Pero bilang respeto, walang camera. At syempre, yung lola niya nandoon sa likod ng bahay. Pero ayaw talaga sa atin niya pa sa ngayon makausap. Dahil din siguro sa mga nangyari. Pero sana maging open din yung isip ng lola niya na sa atin niya willing humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Diba? Kaso nga lang siguro hindi pa sa ngayon. Mali naman natin by next day or next week maging okay na yung pag-iisip. Tito mo? O sige, tara. Sakay na kayo dun. Nasakit, punta tayo kay Kuya Mark habang may oras pa. Sakay kayo, tara. Punta tayo kala Kuya Mark habang lunch time, baka nandoon sila. Wala pa pala lunch time, magla-lunch time pa lang pala. Grabe yung init guys. Talagang ano, ang sarap sa balat. Kaysa umuulan, mas okay na to. Paano natin nga, anong sabi mo? Ayaw kong kausap pa? Okay naman po. Okay lang? Malay natin sa susunod, maging okay na kayo, di ba? Wala tayong magawa, hindi natin siya mapilit kasi masama pa yung loob, ano? Tsaka may karamdaman yung lola niya kasi ngayon baka may iniisip ko, sabi ko wag natin persahin kasi baka mapasama, guys, diba? Mamaya tayo pa maging reason. Kaya wag na natin pilitin. Balik na lang tayo next time kapag okay na si nanay. Maganda din kasi na magkaayos po sila. Sama na sa atin niya dyan kapag gusto niyang makausap ulit, masubok na magkausap. Wala namang bagay na hindi nadadaan sa mabuting usapan. Okay, biyahe tayo. Pasok tayo dun sa subdivision papunta kala Kuya Mark. Afraid I will let you down one day. Tara, papasok na kami dito sa area nila Kuya Mike. Tara, sama-sama tayo. Check mo ninyo, takboy mo. Tinan mo nandiyan si Kuya si Tito mo, dali.
Ay, di walang bahay. Doon sa dulong bahay. Alam yan ang pinsan mo. Hello po na, magandang araw ho. Alright, so sana dito si Kuya Mark para maayos natin tong problema. Kasi hindi naman din ako papayag talaga guys na hindi maayos to nila, di ba? So kaya nga tayo nandito para tumulong sa kung ano man yung mga nagiging problema, financial or ano man, di ba? Kasama dyan yung mga problema nila sa buhay na hindi pagkakaunawan na kailangan nating ayusin, hindi lang sa pera, hindi lang sa material na bagay, pagkain, pati sa mga ganitong bagay dapat matulungan natin sila. So sana nandito pero mukhang wala yung motor. Parang wala yata dito ah. Umalis po. Check natin kung may tao dito. Check natin. Nandyan? Pero wala yung motor. Hala, wala pa yata. Hindi natin maayos to kapag wala. Wala dyan? Wala ring tao? Hala. Paano? Mukhang wala yata dito ata ninyo eh. Ha? At tila bigo nga kami sa pagpunta namin dito kay Kuya Mark dahil hindi nga namin nadatnan. So, yun nga guys, nandito na kami sana kala Kuya Mark kasi ang problema. Wala si Kuya Mark dito. At yung sabi ko, walang tao dito pero yung bahay nila naka-open yung pintuan. Ito yung isa sa rason kung bakit din gusto natin silang matulungan na maging maayos yung bahay kasi nga wala talagang privacy guys yung bahay nila. Ano masabi mo sa bahay ng kuya mo? Dapat din bang matulungan ng kuya mo? Pwede naman po. Kami na po may sasabihin po sa ulang vlog. Ah, tungkol saan yan? Mamaya na nang Tungkol dito sa kay kuya mo yan? Tungkol kay kuya mo? Okay, kay kuya mo? Okay, sige. Pag-usapan natin. Walang vlog, walang problema. Paano gagawin natin? Mag-antay ba tayo ng konting minuto o babalik na tayo? baka po. Ha? Sa unang sengo. May dapat kayo. Mapupunta pa kasi kami ng Batangas City ngayon. Pero ayun, siguro magbabaka sakali tayo ng ibang araw na makausap natin siya, ha? Okay lang yan. Kung ngayon, failed tayo sa mga naging lakad natin. Kung bigo tayo ngayon na makausap si kuya mo, eh may mga araw Hindi pa. rin naman tayo beko kasi duwan rin naman tayo beko. At least nakamusta mo yung kapatid mo babae, ano? Bigo nga lang tayo kay lola mo, bigo rin tayo dito kay kuya mo, na makausap mo ngayon. Pero gusto mo talagang magkaayos kayo. Apo. Gusto mo talaga. Okay guys, so kakapila tayo. Apo ako punta doon. Gusto ko nga po magpatawan. Opo. Yun lang po, ayaw talaga sa anak eh. Anong po itong isipan? Ayos lang. Bale, mo, may tamang oras naman para naniniwala ako na may perfect time na makatanggap din nila. Yung sorry mo, ano? Ng lolo mo. Ha? Grabe ang kalat ng bahay nila, kuya mo. Gawa ng mga puno, laglag ng dahon. Okay, so gusto ko itong kalakuya mo kasi ito, matatanggal itong bahay kasi nila. Bakit? Kasi ito gagawin kalsada. Aabutin itong lupa na ito yung binabayaran nila. Kaya ang gusto ko sana ngayon ay makausap yung sinasabi nilang may-ari kung saan sila kuya mo pwedeng may posto dito. At doon namin mapatayuan ng bahay. Kasi nga ito, sayang, matatanggal itong bahay nila na ito. Kawawa naman sila kuya mo. Saan po sila tatay? Kaya nga, maghahanap pa nga. Yung pwedeng malipatan. May na lang po sa diyan. Baka pwedeng ipatong sa bahay mo. Pwede ba yun? Ipatong natin sa bahay mo. Okay, so natin magawa guys. Siguro babalik na lang tayo by next day. Mag-chat na lang siguro din tayo. Hanapin ko yung conversation namin ni Kuya Mark dati. Yung gisimula pa lang sila ng trabaho para pa-message ko muna agad dito bumalik ulit. Ano?
Tara, naman tayong magagawa. Ito, pero nakapaglaban naman sila, oh. Nakapaglaban si ate... Anong pangalan ng asawa niya? Charmaine. Charmy. Nakapaglaban naman sa ate Charmy bago magtrabaho siguro sa palengke. May sarili din naman kontador sila Kuya Mark. Di ba? So nga lang, hindi na rin naasikaso yung paglilinis siguro kasi maagang-maaga umaalis sa ate Charmy. Tapos si Kuya Mark baka naghahanap din ng pagkakakitaan ngayong araw kaya wala. Kaya hindi na masyado naasikaso yung pagwawalis-walis dito sa bahay nila. Tsaka ang dami rin naman puno kasi. May din laglag ng tuyong dahon. Tara na, tara na. Sasama-sama kasi kayo. Ayan. Mainit pala. Oh, ngayon ka lang ba dito nakarating ninyo? Oho. Ngayon lang. Padalawang bahay ng kaungan. Ay, pangalawa niya na to, di ba? Sa Seiko yung una, di ba? Oho. Okay. Sayang, di mo na-meet mo na ba yung pinsan mo na ano? Si GM? Oho. Na-meet mo na siya? Nakapaglaro na kayo, hindi pa? Nakapaglaro na ba kami? Ay, nakapaglaro na din pala kayo. Tatlo. Wow. So nakakatuwa din naman na itong mga bata ay close din pala kay John Mark. Kasi mabait na bata yun. Si JM. Anak ni Kuya Mark, sobrang bait ng bata na yun. Mabait si John Mark, di ba? Mabait siya, di ba? Kahit na ganun yung may kapansanan siya, ang bait niya, di ba? Tapos na tayo. Ihatid na natin sila kasi wala eh. Diretso na tayo ng Batangas City na ito. Papunta tayo kay Kuya Jonas. Kakang Mark. Hanap tayo ng inumin. Hanap tayo na mabibili natin. Kakang Mark. Nasanay na ako. Parang ang tanda-tanda ko naman sa Kakang Mark mo. Tara. Sayo na kayo. Tara guys, we're here ulit kala ate Ninya. At ayun, sawi lang kami, bigo kami sa naging lakad ngayon. Pero okay lang yan, di pa siguro ito yung oras para magkaharap si ate Ninya at si Kuya Mark ulit. Di bale, sisikapin natin na mapag-usap silang dalawa. Balik na kami dito para ihatid sila ate Ninya bago kami tuluyang sumibat naman sa ibang mission. Lamig ah, ice cream yata yun. Sayang. Sayang yung lakad. Di ba? At least nag-try ka. Mapanood naman to ni kuya mo na nagpunta ka sa bahay niya. Sumubo ka na magkaayos at makausap mo siya pero wala lang siya, no? At least, alam mo, atin niya sa totoo na, sa'yo ako natutuwa. Alam mo po kung bakit? Bakit po? Kasi po, bilang kahit na ikaw po yung bunso, ikaw po yung gumagawa ng way para maging maayos po yung pamilya niyo sa totoo lang. Opo. Ano? Gusto nga po. Lalo na po nanay ko. Lahat si ate, gusto niya kasi maayos lahat. Nararamdaman ko sa ate niya guys. Alam mo yun, gusto niya puntahan yung nanay niyang tinatawag, yung lola niya, para maayos lahat ng tampo sa kanya. Lahat ng galit mawala. Kaso nga lang, di pa handa. So ngayon, pinuntahan niya yung kapatid niyang babae para makausap, makamusta. And then si Kuya Mark gusto niyang puntahan para maayos yung problema. Lahat gusto niya maayos. Kaya mahanga ako kay ate niya sa part na to. Mahanga ako sa kanya na sobra. Kasi nga po, kapatid ko yung ina. Yan, pakita ko po sa inyo. Yun na yun. Yun yung kapatid mo sa ina. Ano? Iba po ang ama yun. Ayaw lang niya magharap sa camera. So respect naman namin. Sige po, wala namang problema. At least behind the camera nagkausap sila magkapatid. Okay, invite natin niya dito. Sa tingin mo pupunta kaya? Sana, ano? Opo. Sana makapunta para marami-rami naman si ate niya dito makakasama na relatives niya. Okay. Ako pag lipat ko, ang bilis yun ninyo umalis. Parang doon po, sabi po, hindi nahiya daw po kayo eh. Baka pag tayo, alis agad kami. Opo. Hindi naman, siyempre doon kasi nagkataon na may iba kaming lakad. Opo, nahiya daw po kayo sa mapuputing tao. Nahiya kami din, bukod doon, nahiya din ako doon sa mga ninang doon.
na sabi ko nga mga mukha kasi silang yayamanin. So ang mga kutis nila ay kutis artista, kami kutis gulong. Kaya sabi ko kakaya, alis na lang kami. Pero sabi nga ni nanay, kami yung nahihiya, pero sila naman gusto kaming makilala, makakwentuhan, makasalamuha. Pero syempre sa ribbon cutting mo atin yan, sa birthday mo at binyag na anak mo, ilalaan namin din yung araw na yun, yun lang talaga, no? Yung kasi kay Ate Lindy nagkataon naman kasi lang yun na may lakad na kami dating may lakad na nagsingit kumbaga. Yun nga po. Parang malapit na talaga po ako lumipat. Yun po, ang sasabihin ko naman po sa pinsan ko, makapunta ka sa anak at wala kang abot sa akin, okay lang. Wala namang problema yun. Basta makasama ka namin. Yun yung pinsan mo na nag-aabot sa'yo? Ng tulong dati? Apo. Okay. Tingin ko, baka napanood niya naman yung sulat nyo. Apo. Di ba? Malay mo, napanood niya yung pinaabot yung sulat. Mahilig po sila nanonood ganyan din. Okay. So, paano? Kami, hindi na din kami dito magtagal, mag-stay. Milakad pa kami. Pira, ihuhulog ko po sa Ate Lindy. Utak ko Ate Lindy eh. Ha? Kasi 2 hulog na po ang Ate Lindy sa akin. Oo. Yun naman po isa, ibibigay ko muna po sa Ate Isil. Panggasas sa gasol. Doon kasi po ako nagluto na sa baba kaya na. Okay. Oo nga pala, Ate Ninya, di bali, huwag kang mag-alala ha. Kasi yung lutuan, hindi mo kailangan pala, di ba, sabi mo, mangunguha ng kahoy. Yan, sino mamumulot. Ngayon, naasikasuhin pala namin yung sa gasol mo, ha? Gasol at saka, marunong, pero alam mo naman gumamit na, di ba? Po. Ako pong nagsasaing sa gasol ate. Okay, dapat maging safe ka lang sa mga bata. Lagi dapat pagkatapos gamitin, nakasara na ng mabuti, para hindi kayo mamaya sumabog kayo dyan. Po, ara pag Okay po. Sige, yun na lang po. Okay, and then punta muna tayo kay Kuya Aris. Papaalam na rin tayo para kasi may lakad pa nga tayo. Tara, puntahan natin si Kuya Aris. Punta ko na si Kuya Aris, ha? Alright, punta tayo dito kay Kuya Aris. Baka naka-lunch break na siguro. Ay, nagagawa pa rin kahit lunch break na. Ayun, Ba, nagtanghalian na po kayo? Sigurado po kayo? Nagtanghalian na kayo, hindi pa? Kumain na kami kanina. Nung tayo kararating na. Ay, hindi po. Paano po, hindi po, kaya, dadaanan ko ba yung Hardiplex o hayaan ko na lang na-deliver nila? Baka makulitan. Di-deliver na yan kung ano pinunta ni Isil kanina. Ay, di-deliver ngayon? Pag hindi daw ko ngayon, bukas. Sige. Kailangan ko daanan yung yero. Ano? Yun ang kailangan ko daanan. Okay, sige. Hindi rin naman maikabitin mamaya kahit dalhin na Hardiplex. Electrical. Electrical nga pala din pala muna. Okay. Nakausap niyo po yung mag-electrical dito, hindi pa? Nakausap na. Kailan daw po kaya makapagkawit siya? Sabado ba daw ako? Sabado? Okay lang. Sige. Magagawa na lang po na kami ng Puso Negro para... Okay. Sige po kuya. Kuya. Alright. So, oo nga pala, kahit pala daanan natin yung Hardiplex para mapamadali hindi may kakabit pa. Tama si Aris kasi yung pa pala, yung electrical muna kasi yung sa total may kisame nasa na siya, nasa loob siya ng kisame syempre. Hindi siya nakalabas. Di ba? So tara, palabas na din naman tayo ng area para at least sa tingin ko naman nakagawa naman tayo ng mabuting ngayong araw. Ninya, papunta muna po kami. Ha? Ingat po kayo. Sige po, iyan mo po at magawa tayong paraan pa ulit para makausap mo siya, yung kuya mo, ha? Sige. Hanggang po kayo lakad. Batangas City. Basta. May pupunta kami doon tinutulungan namin. Si Kuya Jonas. Alright, labas na kami. At maraming salamat sa lahat ng sumama sa naging biyahe namin ngayon nila Ate Ninya sa pagsubok na makausap yung mga kamag-anak niya. Pero yun nga, hindi pa ito yung time siguro, di ba? So maraming salamat sa pagsama niyo muli. Marcos TV Channel, Commander ni Marcos, Rans TV, supportan niyo yung team namin. Sana guys, nandiyan kayo palagi para sa mga mission namin. At sana, ibigay pa sa atin ni God yung marami pang tao na deserving talaga na matulungan. Muli po, salamat. At sa lahat ng gusto rin magpaabot ng tulong, kala Ate Isil, kanino man, kala Kuya Mark, kala Ate Ninya, sa sino man, sa mga binablog natin, kala Carla, ay, anong pangalan niya? Carla nga, kala Carla, sino pa ba, kala Kuya Jonas, kung sino pa sa mga binablog natin ay open po ang aming page para mag-message kayo
At magre-reply kami. Po, maraming salamat. God bless po sa lahat. Ingat po. Though my eyes are all closed, yeah, he gives me strength to carry on and always lets me know that I'm fine just the way he made me. Every perfect imperfection is all because of him.